Hello Karowalas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Marami pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Masaya na ba ang lahat? Nakapagboto na ba ang lahat? Pinifilm ko ngayon habang botohan. Nakapagboto na ako ng bonggang-bongga. Pero bukas ko pa yata to i-upload. Kasi busy talaga ako ng bonggang-bongga. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang bagong chismis na nakakaloka, ang bagong pasabog ni Mr. Nawat tungkol sa inattitude ng ating kandidata ni si Miss Nikki De Mora at saka yung inattitude ng Miss Grand Philippines na si Arnold B. Capria na super support at konsentidor sa kanyang kandidata sa pag-walk out. Ano kaya ang masasabi nila? May statement kaya ang Miss Grand Philippines tungkol sa issue na to, tungkol sa walkout? Mukhang mananahimik sila kasi wala silang nasabi. Nakakaloka yung pa-attitude. Ay grabe, nakakahiya doon sa sa image ng Pilipina. Yun lang yung akin, nakakahiya doon sa image ng Pilipina na umaarte ng ganon. Hindi lang to once na nangyari sa Miss Grand International, nag-iinarte rin ng ganyan din si Miss Eva Fatelinhog nung kapanahonan niya, nagmamaganda at pa-late pa, same as ganyan yung ginawa ni Nikki De Mora. Nakakaloka. Hindi ko na in-expect na ganun yung eksena at saka nagtaka rin naman talaga ako kung bakit wala siya doon. Napaka-unprofessional. Hindi ko naman siya tinitira, siguro bata pa siya, nararamdaman niya yung ang sakit, ang hinanakit kung bakit hindi siya nakapasok sa top 20. Pero dapat naka-mindset ka at alam dapat yan ng mga national director na whatever happened, win or lose, makiki-join ka doon sa eksena. Hindi pwedeng pairalin mo yung emosyon mo dyan. Kasi pageant yan, may mananalo, may matatalo, may makakapasok, may hindi. Nasaan doon ang sportsmanship? Di ba? May ganun dapat pag win, ay di, thank you so much. Pag loss, di malungkot, tapos move on, tapos join na doon sa flow. Kasi nag-train kayo ng bongga. Nag-gets ko naman na at that time, nung hindi nakapasok si Nikki De Mora sa top 20 semifinalist, nalungkot talaga ako ng very late. Kasi in all fairness naman, nag-perform naman ng konti. Hindi niyang bongga ha. Nag-perform naman ng konti at parang deserve. Yung beauty niya ay sobrang deserve doon sa top 20. So, syempre, nasada ko ng very light. Pero alam ko na medyo ink talaga, medyo tagilid talaga when it comes sa performance. Yung ugali niya pala yung nagpabagsak sa kanya. Nakakaloka, paano ba yan? Diyos ko, marami ng Pilipinang ganyan. Ang dami ko talagang Pilipina na nagmamaganda, attitude na beauty queen. Hindi ko lang pwedeng isa-isahin, pero eto, yung super latest nga ay si Miss Nikki De Mora at halatang may ebidensya pa at magbibigay pa si Mr. Nawat ng 1 milyon kung nandoon siya at kung may nakakakita sa kanya. So, doon sa pageant niya. Nakakaloka, no? Sana, wala sanang issue na ganito. Kasi mukhang mga Pinoy pa yung masama. Dahil sa ginawa ni Nikki De Mora, mukhang mga pageant basher paninawat yung masama. Yung mga Pinoy pa yung masama, ganyan-ganyan binabash ni Mr. Nawat. Nakakalungkot lang. Dapat kung mangbabash man tayo doon sa pageant ni Nawat, dapat malinis tayo, bongga yung mga kandidata natin, mga ganda at hindi nakapasok, may justification tayong mga ano ba tawag doon? Kaya natin i-justify na magaling tayo, ba't hindi sa yun pumasok? Ayun pala ang dahilan, ang bad ng attitude. Bata pa naman, at normally talaga sa mga Pinay, marami talaga akong kilala, promise, sobrang dami, mga out of 100 beauty queen, mga 95 lang ang matino. Charot lang, hindi, mga 89. Mga 89 ang hindi matino. Ganon. Nakakaloka.
Promise. Sa tagal-tagal kong pumupunta sa mga events ng mga national pageant, ay nakakaloka talaga yung mga inaasal ng mga Pinay beauty queen. Yung feeling mo, Reyna na sila na hindi pa. Yung feeling mo, entitled na sila. Chu-chu-chu-chu. Ganan. Pero, okay lang. Dahil love ko talaga din yung mga beauty queen. Dead Makels na ako niya. Sabi, bakit kilala ka ba niya? Sino ka ba para pansinin? Ganon yung ibalik niya sa akin, di ba? Bakit? Sino ba siya? Para hindi ko siya pansinin. Ganon din ba? Ganon din, vice versa. Kaya, sa mga sasali ng beauty pageant, yun talaga yung una yung ayusin, yung ugali rin. O, di ba? Si Beatrice Maclelad nang nag-iinaso na taga-Aklan mismo, o di ba? Isa din sa mga sasamang ugali. Ano, di ba? Kakaloka. Marami pa akong mga beauty queen talagang kakilang mga bad attitude. Kaya hindi nanalo. Tapos pinaglalaban ng mga Kenembolar, ang galing-galing niya. Ba't hindi siya nanalo? Chu-chu-chu. Ang bad na ugali. Kaya ganon. Kaya nananalo na lang yung mga mites. Pero may nananalo pa rin na bad talaga din talaga yung ugali. Sa totoo lang. Pero nakakalungkot na may mga ganyang issue. Parang ipinakain ni Mr. Nawat sa mga basher ng mga Pinoy yung pinagagawa ng kandidata natin. O di ba nakakahiya. Parang kahit kasi loser, kahit hindi nakapasok, magiging sports ka. Pupunta ka doon, nag-training, nag-rehearsal kayo niyan. Bakit? Anong purpose? Sabihin natin masama ng loob. Bakit? Ikaw lang ba? Bakit nandoon naman yung iba? 70 sila, 50 ang nalot-lot. Bakit nandoon yung 50 at si Miss Philippines lang ang natatanging nagmamaganda na hindi nakapasok? Tapos hindi din nag-join doon sa swimsuit and gown eksena nila sa finals. O di ba? Sana maunawaan ng mga Pinoy kung bakit hindi nakakapasok ang Pinay sa isang beauty contest kahit na magaling. Sana naunawaan ninyo na yun talaga yung dahilan, yung pag-uugali ng mga kandidata natin, yung mga feelingera. Diyos ko, ngayon na kayo napahiya, di ba? Diba? Kayo napahiya. Ako iniisip ko lang, hindi talaga sapat yung performance niya kaya hindi siya nakatawasok sa top 20. So ngayon may mas malala pa palang dahilan. Yun pala po yung nag-iinaso, laging late, mga ganon, nag-iinarte, tapos kung ano-ano. Di ba? Sabi ko sa inyo may dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa top 20 ayaw lang ninyo, gusto lang talaga ninyong manira ng pageant, gusto na lang ninyong manira kay Nawat. Although, ako din, naninira din ako at naiirita din ako doon sa pageant, bakit may nakakapasok na host nation next year o kaya host nation ngayon. Yun din mga question yung question ko dito sa pageant na Miss Grand na to, kung bakit nakakapasok yung host next year, o di ba na parang hindi naman deserving. Yun lang yung mga kini-question ko at yung mga pagpapatol-patol ng may-ari ng organization doon sa mga bashing. So ngayon, ang daming bashing. Di ba ibinalik sa atin ng bonggang-bongga, napahiya yung mga Pinoy dahil sa inugali ng ating kandidata. Di ba? Sana maging humble, sana maging mabait, mabuti, ligwak man okay lang. Better luck next time. Tapos kung alam mong nilaban mo ang lahat, kung alam mong ginawa mo ang kung alam mong ginawa mo ang lahat, nagpakabait ka sa mga staff, wala ka dapat pangamba na kahit lot-lot ka, at least in-enjoy mo lang lang. Yun yung hindi ginawa ni Nikki Di Mora, ang i-enjoy. So ano na nga siya ngayon? Saan na siya? Nakabalik na ba siya ng Pilipinas? Di ba wala? Wala siyang paramdam kahit sa social media niya. Hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. Kahit yung Miss Grand Philippines, walang explanation kasi mali yung ginawa niya. Ang pag-tolerate, ang pag-walk out kasama ng kandidata, nakakaloka yun. Yun na nga bang sinasabi ko, nung napunta kay Bigafria ang franchise ng Miss Grand, hindi talaga magiging okay. Hindi talaga magiging okay kasi ang hina talaga ng niya, ang radar niya sa mga ganyang bagay. Sabi nga ni Mr. Nawat,
mali yung pagpili natin ng kandidata. Mali yung pagpili natin ng kandidata kasi nga, ayun, sa mga ganyang bagay. So, sana sa sunod, kung sasali pa, kung okay pa ang Miss Grand Philippines at Miss Grand International, matuto tayo doon sa hinahanap ng hinahanap ng organization ng Miss Grand International. Hindi yung ipanalo natin yung maganda at pangdiyosa at walang performance at favorite natin. Hilig kasi ganyan si Biga Fria eh. Yung lagi niya nanalo sa pageant niya, yung favorite niya. Hindi niya tinitingnan yung ibang aspeto. Kung ano ba talaga, be. Marunong ka pa talaga sa pageant, be. Ibalik mo na lang kay sa iba. Ibalik mo lang, makikipag-bid ka pa naman sa iba. Tapos wala ka namang alam, wala kang taste when it comes sa sa pagpili ng girl, kakaloka ka. So ayun, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa akin guys ha. At sana ay ano ang inyong masasabi dito sa mga lumalabas na chismis, sa mga chika, at saka whatsoever pang nangyayari dito sa Miss Grand International at saka sa kandidata natin. Ano na? My gosh, nakakahiya, di ba? Pero ako, sana maging okay ang both parties, mag-usap. At saka yung mga Pinoy na mga toxics, na mga hilig mag-bash doon sa papadyantin na what, dapat tigil-tigilan na ninyo. Huwag kayong manood. Bakit kayo, bakit kayo apektado kung hindi nakapasok ng Pilipinas o whatsoever? Ako nga hindi, di ba? So, huwag na kayong wag na kayong mangwabash ng tao doon sa sa Grand International. Hayaan nyo na sila. Tapos yung mga ngayon, yung mga vlogger na kinembular, kunwari, mapahiya kayo kasi nga yun pala yung pag-uugali ng kandidata natin. So, ayun lang. Ayoko lang talaga magsalita about dyan sa mga masasama yung mga ugali mga kandidata natin. Kasi nga, syempre Pilipino tayo. Syempre, inaalagaan din natin yung image ng Pilipinas at hindi pwedeng siraan yung sila na mismo nanira sa sarili nila doon sa ibang bansa. So, nakakalungkot na nabahiran yung ng Pilipinas. Yung mga girls ng Pilipinas ng dahil kay Nikki Dimora. Di ba? Nakakaloka. Nako, yung pinaka-hate pa naman ng mga Pinoy pageant fans yung nagmamaganda ay si Imelda Swinehart. Ngayon, kakampi ba kayo kay Nikki Dimora? I am sure naman na bata pa to pwede pang magbago, pwede pang tupiin at saka di ba? Tupiin at mag-move ano ba tawag doon para mabago yung perspective niya when it comes sa mga pageant. Hindi pwede na win-win-win lagi. Hindi pwede na win-win-win-win-win-win-win at walang loss. Paano ka matututo? Sana matuto siya dito sa kanyang experience dito sa Miss Grand. Kung may balak pa siyang sumali sa international beauty pageant or mga local beauty pageant, makakaloka. So, ayun guys, maraming salamat ang bonggang-bongga. At sana mag-comment down below kayo ng inyong mga reaction, yung mag-comment kayo ng inyong views and opinion. Ayan. So, ano masasabi ninyo sa ginawa ng ating kandidata na pagmamaganda at pag-iinaso doon sa Miss Grand International? Excuses lang nga ba ni Nawat ito para may justify yung pagkaligwak ni Nikki Dimora or totoo talagang nangyari? Which is totoo naman, wala naman talaga doon si Nikki Dimora. At ngayon wala siyang palitaw o kaya hindi siya lumilitaw para i-depend yung sarili niya. Nakakaloka. Pati yung organization ng Miss Grand Philippines. So, good luck na lang sa inyo guys. O, alam na ninyo ang dahilan. Galit pa ba kayo sa Miss Grand International? Charot. I'm sure. Ako din may naiinis lang ako na very light. Pero hindi dahil doon kay Nikki ha. Naiinis ako na very light sa eksena ng Grand International. Hindi dahil doon sa pagkaligwak ni Nikki. Ayun lang. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam. May kumakatok na.